Pati mga may-ari ng maliliit na negosyo umaaray na rin sa matumal na kita dahil sa epekto ng matinding init. Ang diskarte nila sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Limitado lang muna ang menu sa karenderya ni Aling Malu. Kakaunti kasi ang mga customer dahil suspendido pa rin ang face-to-face classes sa katabing Batasan Hills National High School. Kaya bukod sa init ng panahon, daing din ni Aling Malu ang matumal na kita, lalo't may nationwide transport strike pa bukas. Mahina talaga ang kita kasi almusal lang ngayon yung niluluto ko sa ulam. 2 putahe lang muna kasi pag mga alas 10 na minsan napapanisan ako ng gulay, sobrang init, saka walang pasok. Pumalo na sa 53 degrees Celsius ang pinakamainit na naitalang heat index sa buong Pilipinas ngayong taon. Sa Metro Manila, 48 degrees Celsius, partikular sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. 46 degrees Celsius naman sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Hindi na biro ang nakakapasong init ng araw. Ayon sa Pag-asa, walang pag-ulang inaasahan ng hanggang sa mga susunod na buwan. At ang init, magtutuloy-tuloy ng hanggang katapusan pa ng Hunyo. Ayon sa weather experts, kailangang dumiskarte sa ganitong matinding init. Magsuot ng mga palangga sa sobrang init. At huwag silang mag-direct sunlight pag may pupuntahan. Siguro pupunta lang sila sa mas malilim na lugar upang sa gayon, maiwasan po nila yung sobrang init. Para sa traffic enforcers, gayon din sa mga pedestrian, kailangang mag-ingat laban sa heat stroke. Sa sobrang init po, kailangan muna po namin sumilang kahit paano po. Kahit yan, makita-kita lang namin yung kalsada na okay. Dito lang, tanaw na namin kung ano nangyayari sa kalsada eh. Sir, bakit kayo nakasalamin? Naku sir, hindi na po kaya yung init. Hindi po nakatulad ng mga nakaraan kaya pa, pero ngayon hindi na kaya. Masakit na masyado sa mata. Ano po, kasi wala po kaming kuryente, saka sobrang init. Kaya ito lang ang solusyon namin. Baka ma-heat stroke po ako. Ayon sa Weather and Climate Agency ng United Nations, kapansin-pansin ang mabilis na pagtaas ng temperatura sa Asia. Kaya mapanegosyante, mga trabahador, estudyante o mga nasa bahay lamang, tiis-tiis muna. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.